With our aim of spreading safety awareness, Tatak Pinoy Loud and Proud brings you Safety Talk. It's a weekly live segment hosted by Kabayan Rico. Safety Talk, providing additional knowledge in the field of health and safety with competent guests giving insights to build a hazard-free workplace. Safety Talk from Tatak Pinoy Loud and Proud, hosted by Kabayan Rico. Safety is always the priority of safety practitioners. We want to provide our people in the workplace an opportunity to live in a hazard-free workplace, live and work in a hazard-free workplace. And that is the reason why we created this program to support the campaign of providing a hazard-free atmosphere for workers to work freely. Good evening. My name is Rick, and welcome to this week's episode of Safety Talk on Tatak Pinoy Loud and Proud. Today's topic, our topic that would enable you to enhance your skills as far as fire safety is concerned. I'd like to introduce our guest tonight. Yung mga kaibigan pala nating mga Pilipino, binabati ko yung mga safety practitioners and HSE practitioners all over the world. Kasi makikita tayo, maririnig, and more safety practitioners will learn out of this program if we will share. I'd like to introduce our guest tonight. Our guest tonight has more than 10 years' experience in the field of health and safety. He was the originator and author of the Algeco Occupational Health and Safety Environmental Management System, which was recognized and approved by the Building and Construction Sector of the Department of Municipal Affairs in Al Ain, certified, approved, and registered by OSHA Kudarat as HSE Generalist Category, member of the World Safety Organization's UAC chapter, certified of the following qualifications: Kudarat, NIBOS IGC, IUS Managing Safely, ISO 9001, ISO 14001, OSHA's 18001, and other health and safety qualifications. He occupied top posts in health and safety in various companies as HSE Manager, Lead HSE Engineer, Site HSE Manager, and Fire and HSE Specialist. He is the chairman of the Philippine Society of Safety Professionals in the UAE and trainer of BSSP's Health and Safety Essentials. Presently the department head of Algeco's Health and Safety Department. To talk about fire safety, let's welcome Engineer Lonnie Bitco. The wait is finally over. Time to start our safety talk for this week. At ang hinihintay natin, yung kaibigan natin na magbibigay linaw sa fire safety. So I'd like to welcome Engineer Lonnie Bitco. Magandang gabi, Engineer Bitco. Magandang gabi, Senyor Rek. Marami na naghihintay sa iyo because they would like to enhance their skills on the subject. Batiin mo yung mga nanonood sa atin. Binabati ko yung mga masugid na tagapagsubaybay ni Kabayan Rek dito sa Tatak Pinoy. Lalong-lalo na dito sa UAE, hindi lang sa Dubai, but across the region of UAE. Hindi lang dito, kasi alam ko buong mundo ay maraming nanonood at sumusubaybay sa iyong programa dito sa Tatak Pinoy, Proud Pinoy, na produktong Pinoy, ika nga. Lahat ng maraming safety practitioners. Katangian. Yes, lahat ng katangian ng safety is nangmumula sa Pinoy. So, tangkilikin natin ang Pinoy practitioners as a safety practitioners.
At lalong-lalo na saka dito sa abroad. ang daming mga Filipino safety practitioners, maraming organizations sa Pilipinas, maraming mga safety organizations dito, marami din. Ang pinakamarami, PSSP. Kaya batiin mo yung mga members ng PSSP, Engineer Loni. Binabati ko yung, to correct, senior architect po, hindi engineer. To correct, Okay, ang alam nila Anyway. kasi si engineer ka eh, kaya tinawag na kita. Oo. Okay, Tingnan natin, it's okay. mamaya malalaman natin hindi kung sino hindi yung naman, mga... hindi naman kasi sa hindi naman kasi sa profession 'yan. Sabi nga ang pagiging safety officer or safety practitioners is not beyond your professions. Kung kahit anong profession mo, pwede mong pasukin ang isang safety practitioner. Basta may training ka lang. Anyway, binabati ko ang Qatar chapter, PSSP Qatar chapter, ang Dubai, PSSP Dubai, PSSP Al Ain, PSSP Fujairah, at lalong-lalo na dito sa PSSP Abu Dhabi, which is sa buong Emirates. May sa Ras Al Khaimah kami pero kukunti pa lang doon. Anyway, sa buong Emirates, isang head ng sa organization ang pinaka mother chapter is Abu Dhabi. Which is pinamunuan ko as a chairman ng PSSP 2019 to 2021. Binabati ko rin yung presidente namin si JD at saka yung vice president namin si Chris at ang aming butihing advisor si Sir Joel Nidamo from Dubai. Nanonood sa atin si Sir Joel ngayon because the last time yung guest ko si Don nanonood siya eh. Umpisahan na natin itong topic na fire safety Lon kasi alam ko inspired yung mga kaibigan natin na nanonood sa segment natin because gusto nilang ma-enhance yung knowledge nila. Okay, umpisahan na natin. So siguro handa ka na. Meron ako mga katanungan dito na magandang mga katanungan na kung baguhan sila sa field ng health and safety, especially fire, magagamit nila ito. So, umpisahan natin. Ang unang tanong ko sa iyo, how do fire start? Paano ba nag-umpisa yung tunog? How do fire starts? Actually, ang fire, there is an elements of fires. Para siya mag-umpisa, para magkaroon ng sunog, there are elements of fire. Andoon yung tinatawag nating fire triangle or fire tangle. Yung fire triangle na yan composes in 3 category. Nandoon yung fuel, yung oxygen, and heat. Yung fuel, any combustible materials, solids, liquids, or gases. Yun yung tinatawag nating fire triangle na nagkakaroon niya. Andito yung isang part na siyang fuel, ang isa dito ay oxygen, yung isa ay heat. So yung oxygen naman is the airwave rate is about 21% oxygen. Fire only needs an atmosphere with at least 16% oxygen. So hindi naman siya magki-create kung ang percentage below 19.5% or above, mga nadadala siya ng hangin. And then the heat is the energy necessary to increase the temperature of the fuel. Kahit lalo na ngayon dito sa Middle East, napaka-importante yung pag-store natin ng mga chemicals, hazardous chemicals, yung mga flammable materials. Kasi ang init, yung init, yun yung isa sa mga isa sa mga aspects na pwede mag-create ng sunog. Kasi yun yung, halimbawa, yung nag-storage ka ng papel o nag-storage ka ng isang mga chemical storage na walang cover, yung direct sunlight. So, nagkikreate siya ng fire. Actually, may experience ako dyan habang binabaybay ko yung from Tawila site, papuntang Abu Dhabi. Nasundan ko yung isang pick-up, yung 3 tons pick-up. Isipin mo, 3 tons pick-up, open siya. Wala siyang cover. Pero ang karga niya is mga chemical. May tinners, ganun. Habang bumabaybay siya, sa tindi ng init, alas 12 ng tanghali, biglang nagliyab yung likod. It means composes siya ng 3 elements. Andun yung fuel, yung oxygen, at saka yung heat. So biglang nag-apoy yung nagliyab yung likod.
talagang kami yung first rescuer pero hindi namin nakayanan kasi yung fire extinguisher ko maliit lang, malaki yung volume ng chemical na dala niya sa likod. So talagang tunaw yung returns pick up. Yun yung Mm. May isa pang diyan, yung chain reaction. Yung chain reaction naman is can occur when the other three elements are present. Yung chain reaction, yun yung sa mga nandoon tayo sa mga mechanicals. Yung mga gamit natin yung mga gears ng sasakyan. Kasi So, andun yung init. kaya tinatawag na ngayon yan lang fire tetrahedron. Oh, kasali na Yes, yung fire chain tetrahedron. reaction. Oh, Yung chain ano ba reaction. yung mga klase ng fires, Lonnie? What are the types of fires? Para alam ng mga practitioners natin yan. Dapat malaman nila. Dito sa UAE, nung nag-training ako sa Civil Defense in 2006, there are 5 categories. Ngayon, tinanggal nila yung isa. So ngayon, 4 na lang yung dito sa UAE inallowed. Kasi yung isa, medyo talagang napaka-high yun. Napaka-high classified na chemical, yung halon. Ngayon, tinanggal nila yung halon. So, ang meron na ngayon is Class A, Class B, Class C, and Class D. Yung Class A naman is magagamit lang natin sa wood, clothes, paper, and cardboards. Yung mga light materials. So, pwede natin gamitin yung tubig, water fire extinguishers, and dry powder. Yun yung Class A. Yung Class B naman is flammable or combustible liquids, gases. Yun yung Class B. And Class C is energized electrical equipments or mga electronics devices natin sa bahay. Sa loob ng bahay, tingnan natin yung mga saksakan natin. Baka nag-overflow na yung chargers natin. Kasi may charger ng laptop, may charger ng cellphone, may tablet. Nagkakaroon tayo ng octopus connections. Yun yung ng mga elite, Class C. Tapos yung sa Class D is combustible metals. Bakit? Nagtatanong tayo, nasusunog ba yung bakal? Nagkakaroon ba na may potential ba na masusunog yung bakal? Yes, there are potentials. So, dito sa UAE, ng NAPSA is there are 4 categories or 4 types of fire. Class A, Class B, and Class D. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkasunog tayo, Lonnie? What are the causes of fire based on your experience? Ang causes ng fire, there are a lot of causes of fires. Sabi ko nga kanina, unang-una yung electrical connections, isa na 'yon sa cause of fire. Andun yung arson, andun yung discharge cigarette and matches, yung pagtapon mo ng upos ng sigarilyo, faulty plant and equipment, isa din 'yon. Flammable liquids and materials storage in uses. So, yung pinagsama mo yung chemical, yung mga flammable chemicals, kasi makikita nga natin yung mapapansin natin yung nagde-deliver ng gasolina, 'di ba nakalagay doon na 50 feet away. Pero hindi natin sinusunod yun. Yung mga malakas magyuyose, lumalapit pa mismo sa tangke minsan. Minsan ginagamit pa yung mobile phone pang sindi o pang ilaw sa tangke. Ang daming insidente na nangyayari, nagkakalat yan sa social media. And hot processes, heating appliances. Yung mga heating appliances, kasama na doon yung mga water heater, kasama na yung rice cooker doon. Experience ko yan, yung water heater, nung pag-alis ko ng dati kong company sa ADNOC site kami, na naiwan yung water heater, at talagang buong opisina yon natunaw yun dahil lang sa water heater. At iniwan yung opisina ng safety. Magtataka, bakit na safety office lang na naiwan? Mukhang may conspiracy, sabi nga. So, kasama na doon yung mga combustible waste na yung mga basura na tinatambak, lalo-lalo sa construction site. Arson accounted for 41% of the 43,600 fires across the region yan. Yan ay hindi yung is talagang nakakuha niya na domestic, kumbaga naka-record yan. Talaga yan sa buong mundo. Yung record na yan as of 1999 records. Medyo matagal-tagal ka na rin working as an HSE practitioners.
Anong naobserbahan mo? What are the common fire hazards in the workplace? Actually, since 2006, naging nung mag-start ako sa safety practitioner, actually, nung nag-umpisa ako dito, site architect ako. Hindi ako, sabi ko sa boss noon, sa boss ko yung unang company ko, wala akong knowledge sa safety. Bakit mo kinukuha sa safety engineer or safety representative? Wala akong idea. Sabi na, bahala ka, mag-training ka. So, at that time, nagkuhan ako, nag-aaral, yun, lalong-lalo sa civil defense. Pinag-aaral ko sa civil defense, to identify the common fire hazards in the workplace, there are numbers of common fire hazards, lalo na yung waste and domestic combustible materials begins stored on our site, flammable liquids in vapors, dust build up. Yung dust build up na yun, may experience ako when I was in Floor Daniel project management. Ang project namin dito sa Abu Dhabi sa may Al Suwa Island. Yung nagkaroon ng dust build up siya, tapos may isang foreman sa ibang company, yung foreman nagtapo ng upos ng sigarilyo. Mula doon sa upos ng sigarilyo, yung dust build up na yun ang nagumpisa ng sunog. Hanggang kinain yung buong basement. Talagang may mga casualties din naman. Pati may mga injury na nirescue ng police, Abu Dhabi police during that time. Objects and generated heat. Faulty electrical equipments, kasama yan sa mga fire hazards. Overloading power sockets. Yun, sabi ko nga kanina, yung mga octopus connections na nagkakaroon tayo, yung isang plug natin, may 6 na saksakan dyan. Minsan, gumagamit pa tayo ng yung adapter na multiple socket din siya. Yun, nagkakaroon ng overheat. Smoking. Smoking, talagang napakakuan yan. And human error and negligence. Bakit nagkakaroon ng sunog? Yung human error and negligence, yun yung yung kapabayaan o pagpapabaya ng isang tao. Minsan, halimbawa, nagsasaing ka, naiwan mo yung sinaing mo, gamit mo yung gasol o kaya gamit mo yung rice cooker na hindi napatay, nagkakaroon siya ng heat. Yun yung heat reaction. Pagputok nun, nasabay, sunog na yun, automatic. Sunog ang kasunod nun. Kanina, Loni, nagbanggit ka ng fire triangle, which you mentioned also yung source ng ignition, di ba? So, Yes. what are the potential source of ignition that you can enumerate? There are numbers of potential of source of ignitions. Kasama na doon yung nick flames. Ano ba yung nick flames na sinasabi? Yung nick flames, andun yung parang yung pagsindi mo ng lighter, yung torch, kasama na doon yung stove o yung gasol na pagbukas natin, yun yung mga doon, hot surfaces, mainit na kapaligiran. Tapos yung hot works, frictions, sparks, arson, electricity, smoking. Ano ba yung friction? Yung nga, sabi ko nga kanina, yung chain reaction ng makina, yung gear. Habang umiikot yung gear, lalo na pagka yung sasakyan natin, halimbawa sasakyan, yung makina ng sasakyan natin naubusan ng liquid o fuel, yung tinatawag natin na grease. So yung ng gear ng makina natin, pag naubusan na ng grease yun yung nagkakaroon siya ng chain reaction, bakal sa bakal na. Sabihin na natin sa brake, yung brake natin ng gulong sasakyan. Habang tumatagal na, yung napupudpud na yung brake pad niya, bakal sa bakal na, maririnig mo, may umuugong, may maingay na sa sasakyan, yung pala bakal to bakal na ng sasakyan mo, brake pad at saka clutch brake. So, nagkakaroon siya ng chain reaction. Isa yun sa pagkakaroon ng sunog, dahil pag tinamaan ng spark yung guma, automatic, putok yun, sunog ang labas doon. So ulitin ko, yung mga potential ignitions, andun yung nick flame, yung hot surface, hot works. Ano ba yung hot works? Andun yung mga welding, andun yung torch, andun yung tawag natin acetylene, yun yung mga hot works activities. Andun yung frictions, andun yung sparks, andun yung arson, yung sadyang pagsunog,
andun yung electricity connections sa Pilipinas, madalas yung tinatawag nating electricity faulty kasi nagkakaroon ng jumper. Ang daming jumper. Even when I was in college, talagang experience ko yan. Pag nakatira ka sa mga squatter areas, yun mga kamag-anak ni Lopez yun. Walang bayad yun sa Meralco. Kasi nagja-jumper. Yun yung cause ng sunog. Nabanggit And mo then na the yung smoking. nabanggit mo na yung source of ignition. Ngayon tatalakayin natin ano naman yung potential source of fuel. Potential source of fuel. Ang pag-usapan natin, medyo potential source of fuels. There are also numbers sa potential of fuels. Combustible substances exist as solid, liquid, and gases. Yun yung natin. So, there are 3 categories naman. Andun yung solid, andun yung liquid, and gases. Ano ba yung solid? Yun yung wood, yun yung paper, yun yung cartons, and clothes. Ano naman yung liquids? So, yung liquids naman, yun yung gasoline, yung oil, yung solvents, yung paints, alcohols, and greases. Nabanggit ko na rin yung greases kanina ng sasakyan. Yung gases. Ano ba yung mga gases? Yung propane, yung butane, yung acetylenes. Yun yung ginagamit natin sa acetylene weldings. Nabanggit na natin yung dalawa, no? Yung flammable and combustible materials alam natin na can easily ignite and can start a fire. Such substances should be handled properly, no? How do we act safely when it comes to Class A combustibles? Paano natin i-handle? Actually, isa yun sa pinakakuha natin minsan sa site, napaka-crucial yan kasi ang construction team, napakapabaya talaga yan. Laging binabato sa safety, kahit ang safety nagkakaroon ng hazard identification at yung hazard identification binibigay sa foreman, binibigay sa engineer, binibigay sa construction manager or project manager. At the end of the day, binabalik pa rin doon sa safety. Sasabihin ng project manager, o safety, gawin mo na action. So ngayon, anong gawin ng action natin? Doon tayo papasok yung sinasabi nating housekeeping. Yung housekeeping na yun, andoon na yung disposal of waste on daily basis. Ano ba? Pagsamahin ba natin lahat ng basura? Hindi. Kailangan natin i-categorize lahat ng mga para ma-avoid naman yung pagsama-sama ng mga materials na magkakaroon din ng cause ng fire. Andun din yung keeping trust in metal link, recyclable materials. Dito sa Abu Dhabi, may ang Baladiya, tinatawag na Baladiya or CWM, Center of Waste Management, mandated ang lahat ng company to provide their own waste bin. Kailangan mo mag-hire ng contractor na approve ng CWM para sila ang mag-cater ng lahat ng basura sa site. Andun yung lahat ng category, andun yung paper, andun iba yung plastic, iba yung metal, iba yung wood, iba yung concrete waste, iba yung food waste, iba yung excavated materials. So nasa 8 category yon, mandatory yon. Pag hindi mo sinunod yon, magkakaroon ka ng penalty sa Baladiya. Pinakabababang penalty doon is 250,000 dirham pagka nagkaroon ka ng violation. So isa yun sa namin, sa company namin na nagkakaroon kami ng provision na talagang nagkaroon kami ng waste segregation para ma-avoid din yung parang sunog sa site. Meron tayong nanonood, Ahmad Anora Doblas from Saudi Arabia and Elvira Simpron also from Saudi Arabia. Hi, good evening. So let's continue. Ano pa yung ibang yun na sabi ko, housekeeping is the best policy in site. Ang problema sa housekeeping, supposed to be hindi trabaho to ng safety. After the safety identified the hazard, sabi ko,
safety officer, safety engineer must be conduct an hazard identification on a daily basis and to identify the hazards in a workplace. Pagkatapos noon, na-identify nila yung hazard sa site, i-relay nila sa foreman, relay nila sa engineers, project managers. Ang problema, sabi ko, at the end of the day, binabalik sa safety. So ngayon, ang safety, siya na rin ang gumagawa ng action sa ginagawa niyang hazard identification. It will end up sa housekeeping. Kailangan mo yung sa housekeeping, andun yung category ng isisegregate mo yung mga materials, isisegregate mo yung usable materials and non-usable materials using the bins, metal bins, whatever, paglalagyan mo ng kuan. Halimbawa sa cardboards, mga plastic or paper, kasi mga recyclable materials yan, kinokolekta din yan ng recycling companies, lalo na dito sa UAE. How do we handle flammable liquids, Lon? Controlling hazard of flammable liquids, how to handle it. So there are categories na we need to take in consideration to handle for this flammable liquids. First, we need to remove the source of ignitions, and the second, we need to provide continuous ventilation. At least, halimbawa, yung ang gamit natin ay fuel. Tapos ang storage natin ay ang workplace natin ay napaka minimal, limited space ika nga. So it's better to provide one room close, provide ventilation, air condition or exhaust fan. At least nagkakaroon siya ng airflows na hindi siya nagkakaroon ng stagnant of oxygen inside the room. Kasi yung temperature tumataas ang temperature habang close ang isang room o kwarto. Ang problema doon, pag wala kang ventilation, yung oxygen doon tumataas. Kung may storage ka na flammable liquids, it will cause an fire or explosion. So we need to use proper handling procedures. Ano ba yung mga procedures? So may sinusunod tayo niya na procedures. Lahat ng flammable liquids, may tinatawag yan na MSDS. Yung MSDS naman is nakadikit na yan doon sa isang container. Halimbawa, yung pintura. Ang pintura ay nakadikit na doon yung MSDS, Material Safety Data Sheet. Nakadikit na sa isang container doon at ina-identify na yung mga control measures, yung mga procedures na anong dapat mong gawin. And then the post-warning signs. Kailangan mong mag-provide ng signages, safety signages, especially yung no smoking. Kasi yung pag wala kang nilalagay na no smoking, ang tao sa site, sabihin na natin na 80 to 90% are smokers in the construction site. Kahit sabihin mo na, kahit bigyan mo ng violation yan, sasabihin nila, sir, taglamig kailangan namin mag-UC. Ito na yung namin, sir, kailangan namin na pampainit sa katawan namin. How do we control hazards during hot works? Controlling hazards in hot work activities is we need to consider some issues o yung tinatawag natin na case-to-case basis. First and foremost, we need to obtain the PTW. Ano ba yung PTW? Yung PTW ay tinatawag natin Permit to Work System. Permit to work. Most ng company, especially yung mga malalaking company, talagang may sariling mga permit to work yan. Ang permit to work, supposed to be, hindi ang safety practitioner, yung safety ang magbibigay noon. Kundi yung foreman, yung engineer, ang talagang may pinagawa ng permit to work is a construction manager. Siya ang dapat ang issuer. The problem is, ang construction manager, binabato uli yan, binabalik doon sa safety. Sasabihin ng construction manager, safety, ikaw nakakaalam yan, gawin mo lahat yan, papirmahan mo kanina, sino yung involved person dyan, papirmahan mo, halimbawa yung foreman, sino yung in charge sa foreman, pipirma yung foreman,
ikaw na yung may bit-bit ng papel na yung permit to work, ikaw na yung umiikot doon. Pati yung toolbox stock, nag-a-attach doon, ikaw pa rin yung umiikot sa mga tao na involved sa gumagawa. And we need to provide appropriate fire extinguishers. Bakit ko sinabing appropriate fire extinguishers? Kasi may mga activity na hindi mo pwedeng gamitan ng water fire extinguisher, hindi mo pwedeng gamitan ng carbon dioxide fire extinguisher, hindi mo pwedeng gamitan ng dry powder fire extinguisher. So, yung activity doon, kailangan ibibis mo kung anong fire extinguisher ang pwedeng gamitin habang may hot work activity. Wet down areas before working. Ano ba yun? Kailan sa permit to work, sa PTW, nakalagay doon, i-review mo muna, titingnan mo, i-inspect mo yung site bago mo pirmahan o bago mo papirmahan kung clear ang area bago sila mag-conduct ng hot work activity. Perform pre-op check-up. Check. Yung sa permit to work, nakalagay doon yung kung ano yung mga dapat gawin, yung do's and don't na ito ba may mga may mga provided na halimbawa yung activity nasa confined space sila, may hot work activity sa confined space, ano ba yung mga nila doon, may ano ba yung naka-specify doon sa permit work nila, ano ba yung activity na yung hot work activity nila, ano bang klaseng gagamitin na hot work ang nila doon, gagamit ba sila welding at acetylene or mag waterproofing ba sila, gagamit ba sila ng gas cylinders. Maraming klase ang hot work activities. So, keep immediate areas free of flammable materials. Unang-una, tanggalin mo yung mga papel, mga plastic, mga dry materials na pag tinamaan ng spark ng welding, magkikreate ng apoy. So, use fire guards. Ano ba yung fire guards? Gumamit tayo ng mga fire blankets. Yan yung kailangan natin i-provide. Kasi yung fire blanket napaka-importante. Yung fire blanket, halimbawa, activity mo yung nasa taas ka, tapos sa baba, may nagtatrabaho din. Sa baba, may mga naka-stack din na chemical. Kasi sa construction site, most sabay-sabay ang activity. Hindi mo naman pwedeng itigil kasi pareho sila sa program. During that day, pareho sila ng activity. Pareho sila ng target day. Pareho sila ng target hours ng activity. So, ano mga control measures dapat mong gawin? Mag-provide ka ng fire blanket or mga fire protections. Check work area afterward or afterward. Sa permit, nakalagay doon, kailangan 30 minutes to 1 hour, you need to check the workplace bago mo i-close out yung permit. Kasi pag close out mo na yung permit at hindi mo ni-review yung site, may spark pala doon o may upos na sigarilyo tinapon doon, nag-create ng fire, abay, sino may pulte doon? Safety officer? Yung worker? Sino nag-close out ng permit? Di sisisihin yung safety officer na nag-close out ng permit. Ibabalik ibabalik sa safety officer. And then, the last is properly stored, secure the gas cylinder. Ang gas cylinder and oxygen cylinder, kailangan naka-separate yan. Hindi yan pwede pagsamahin. Even though empty or full, kailangan naka-separate yung gas cylinder and oxygen cylinder. There are standards kung paano i-separate. Halimbawa, limited space ka, kailangan mong pagtabihin talaga, maglagay ka ng boundary wall, yung tinatawag natin na firewall. At least 1.5 to 2 hours, fire can sustain the fire ang firewall mo. Pagtabihin mo yung dalawang kabilaan yan. Dito yung isa, oxygen cylinder, and kabila is gas cylinder. Or else, otherwise, gamitin mo yung 6 meters away na separation. Gumawa ka ng sariling cage ng gas cylinder, 6 meters away, doon naman sa acetylene cylinder cage. Yun yung standard na ginagamit natin sa construction site. Ayan, maraming natutunan yung mga nanonood sa atin. This is
Safety Talk in progress. Babatiin ko yung nanonood sa atin. Ay, Larry Makera, Nantec as well. Si Hamad Doblas Jr. from Saudi Arabia. Olgi Tugunon from Sharjah. Ito yung meron silang organization na PhilSA. Dexter Paalisbo is also watching. JJ Helter Brand is also watching. I'd like to invite you to subscribe to our YouTube channel. Andun yung mga video natin, yung safety talk, you can see there the previous issues. So, a lot, restaurant deals, love and relationship segment, motivational videos, Pinoy special events. You can see all of that at our YouTube channel. So, Tatak Pinoy UAE, it's an informative channel. Subscribe to our channel. Ngayon, isa sa mga concern natin, Lonnie, is hindi talaga alam ng iba, no? Kaya nga lalong lumaki ang sunog. So sunog. we will Yeah. let them know how do fire spread. Actually, there are three categories in how fire spreads. There are conductions, there are convections, and radiation. Ano-ano ba yung mga tatlo na yan? Yung conduction is a spread of heat energy through solid. Diba yung apoy, paano natin, sabihin natin yung isang kuan, ang sunog, nag-start na yung sunog. So, pag ang kahoy kinain na yan, o ang papel kinain na yan, automatic na yan, nag-i-spread na yan, ang sunog. So, yung convection naman is heat transfer through a fluid or gas. Yun yung pag-explode noon na may gas spill ka or nagkaroon ka ng most probably yung doon sa paggawaan ng mga gas cylinders, yung masingaw, ika nga, andun yung pagka yun ay umabante, yung sa mga tangke ng gasolina. Sabihin natin yung tangke ng gasolina, kaya may mga vent house yan para magkaroon ng exhaust may singawan ng gasolina. Kasi pag walang singawan, automatic yun ay isa din na magkakaroon ng explosion. At yung exhaust na yan, dapat 12 feet ang taas noon. Ibig sabihin 3 meters above the ground. Kasi pagka mababa yan at may nagyuyusi dyan malapit sa area na yan, o may nagsisindi ng sigarilyo sa malapit sa place na yan, yung singaw lang ng fluid ay magkakaroon ng spark ng apoy. Yung radiation naman, yung sinasabi nating radiation, yun yung emission of heat energy through electromagnetic. Nanggagaling naman yan doon sa mga part ng yung sa cables. Na pagkaroon ng yung cable na nag-overheat, ika nga, isa din yun sa source na pagputok ng kable, pag-spark doon, automatic sunog na yun. Hindi mo pagka nag-spark yun, hindi mo mamamatay. I have an experience that one when I was in project management in Florida. Night duty ako noon, night shift duty ako. 2 a.m. early in the morning. Gali ako nag-routine ng inspection sa project. And then, bumaba ako, pumunta ng opisina para gumawa ng safety report. Yung mga ginawa kong hazard identification report during that night. Pagpasok ko sa opisina, naamoy ko yung usok mula kisame. Ang source ng sunog pala is yung faulty wire ng namin na fluorescent lamp. Nagkaroon na siya ng sunog, nagkaroon siya ng overheat. So, ang masama kasi doon, walang ibang fire extinguisher na nakalagay doon sa opisina namin is dry powder. Kaya dapat, dalawa lagi ang fire extinguisher mo dapat magkatapan yan. May isa kang carbon dioxide, may isang dry powder. During that time, dry powder lang nandoon. Yung dry powder, abo yun eh. No choice ako kundi gamitin ko yung dry powder. Pag spray ko ng dry powder to eliminate the fire,
buong opisina noon na naglipa na yung abo ng dry powder. So, yun yung content disadvantage na pag gumamit ka ng dry powder sa ganong sitwasyong sunog, lalo na overhead yung sunog, pag gumamit ka ng dry powder, mag-i-spread yung particles ng powder. So, it's better to use the carbon dioxide pag ang sunog ay electrical faulty wire. Since nagbanggit tayo ng spread of fire, dapat patayin yung sunog, no? So, ano naman yung mga ways of fire extinction? Yun, magandang kuan yun kasi kailangan namin matutunan yan kung paano ang kuan yan, paano ba pagpatay ng sunog. Ika nga kung mainit ang ulo mo, kailangan mo uminom ng tubig na malamig para kumalma naman yung kuan natin, yung init ng ulo, di ba? So, ganun din yung sa apoy. Kung paano yung kuan natin is kailangan nating i-remove one element or more of the fire triangle. Yun yung tinatawag na, yung kanina, binanggit ko nga kanina, yung fire triangle or fire tangle. Na kailangan natin tanggal yung isang side, whatever side sa triangle na yan, kailangan natin matanggal yung isang part para hindi na siya magkikreate ng apoy. O hindi na siya magkakaroon ng apoy. There are 3 types of extensions of fire. First is the starving, smothering, and calling. Ano ba yung starving? Yung starving is eat of fuel. Yun yung tanggalin natin yung fuel. Ano ba yung fuel? Yun yung panggatong mo. Yun yung ginamit mong panggatong. Smothering, it to include oxygen. Kung sa kwarto ay mataas ang level ng oxygen, kailangan mong buksan yung pintuan para bumaba yung high temperature ng oxygen. So yung cooling naman, ano ba yung cooling? Sir, bakit nakikita namin pagka sunog sa Pilipinas o kahit dito sa ibang bansa, pag sunog, kahit ang sunog ay electrical, tinitira kagad ang ginagamit yung water cannon o ginagamit nila ng mga firefighter is water fire extinguishers or yung nga water cannon. So ang kwan doon, once na sabihin natin ang isang building nasusunog, bakit ginagamit yung water as a cooling system na pampa-cool down ng apoy? Kasi kailangan yung water na yan para yung ibang part, pag nabasa yung ibang part, hindi na mag-i-spread yung apoy doon sa kabilang part. Halimbawa, itong side na to, hindi pa naman naabot ng apoy, yung nasa kalahati pa lang siya. So, hindi lang yung apoy ang i-sprayan mo, pati yung kabilang side, kailangan mo siyang i-sprayan din ng tubig para to cool down. Kasi yung part na yon umiinit na rin eh. Madali na siyang kainin o lamunin ng apoy. Alam natin so, ulitin ko, there are three types. Starving, smothering, and calling. Ngayon, alam na natin kung paano patayin yung sunog. Alam natin na electrical system failures and the misuse of electrical equipment are leading causes of workplace fires. Fires can result from loose grounds, connections, wiring with frayed insulations, or yung iba naman is overloaded fuses, circuits, yes, motors, or outlets. What can an employee do to prevent electrical fires? Dapat ano ba yung contribution nila? Ano ang gagawin nila? Ayun, lalo na dito sa abroad. Once na minsan kasi pag dito lalo na sa mga company na tinalaga ka na as a safety officer or safety representative, sabihin nila bahala ka na. Do what you can do sa company. So, ikaw naman na safety representative, kailangan mong gumawa ng mga hakbang. At yung hakbang na yun, kailangan mo rin sumiti sa kanila, titingnan nila, re-reviewin nila kung magiging angkop ba sa kumpanya. Kasi minsan, ang company, sabi ko nga, bahala ka sa buhay mo.
gawin mong nararapat mo kasi pinapasahod kita sa trabaho mo na yan. So, to make sure, para ikaw naman na safety practitioner o safety representative, laging safety, sabi nga, save by the bell, kailangan mong gumawa ng mga hakbang. Make sure that worn wires are replaced. Kailangan yung sa hazard identification mo, pag nakita mo na ito damaged na, gumawa ka ng hazard identification, kailangan itabi. Paano sir kung ginagamit pa rin? May hazard identification ka, nakasulat ka na ng hazard identification, isa na yun, kuha mo na yun, keep mo na yun sa logbook mo, ika nga. Use only appropriate rated fuse. Ang problema, ang daming mga shortcuts. Yung mga ginagawa ng site, ginagawa nila jumper o shortcuts. Yun yung tapping lang. Instead na industrial ang ginagamit, hindi na sila gumagamit ng mga industrial socket. Tapping na diretso. So yung industrial socket kasi, may mga fuses din yan na may ilang amperes ba yung fuse nakalagay doon. Kung ano yung mga equipments o mga power tools na gagamitin. Never use extension cord as substitute for wiring improvement. Ang problema sa site, sabi ko nga, gumagamit sila ng mga minsan substandards Nung nasa project management pa ako, kahit dito na sa contractor na ako, bumalik ako sa contractor, gumagamit sila ng mga substandard cable. Ano ba yung mga substandard cable? Hindi siya electrical cable, kundi minsan ginagamit nila yung telephone cable, ginagamit nila yung telephone cable wire pang sa power tools. Ang dami kong nahuli ng ganyan. Lalo nang nasa project management ako, gumagawa nun yung mga incheck. Kadalasan talaga, incheck gumagamit nun. Use only approved extension cord. Ano ba yung mga approved extension cord? Nakakuha doon, naka-specify na doon sa kable kung ilang mm. May 1.25, may 1.5, may 2.0, 225. Nakakuha na yun doon, naka-specify yan sa isang kable. And then check wiring in hazardous locations where the risk of fire can especially or high. Minsan kasi, yung kable, ang ginagamit natin is high power. Yung sabihin natin jackhammer, gumagamit ka ng Hilti jackhammer, hindi yung air compressor na gamit na jackhammer, yung electrical. Minsan, ginagamit nila is maliit na kable. Gumagamit sila ng 1.25 or 1.5, which is hindi siya appropriate doon sa capacity or power ng yung Hilti jackhammer na ginagamit. So, supposed to be, gagamit ka ng 2.0 or 2.5. Ginagamit nila yung mababa. Kasi minsan sinasabi, wala pang available na kable, wala pang available na wire na dumarating. Kailangan namin gawin to. Kailangan namin bakbakin o kailangan namin demolish tong place na to. So number 6 is check electrical equipments to ensure that it is either properly grounded. Yan ang problema sa site. Dahil hindi na gumagamit ng grounding system ang ibang construction site. Bakit? Dire-diretso na. Yung neutral, pinuputol na Ginagamit na lang nila sa wire is positive at saka negative. Yung ground, wala na. Tanggal na yun. So, doon pa lang, nagkakaroon na ng electrocution yung gumagamit. Pawisan ka na, gumagamit ka ng power tools, anong mangyayari sa'yo? Nagkukuryente ka. Number 7, ensure adequate spacing while performing and maintenance. Yun yung mga hakbang na dapat natin gawin during habang yung company, yun yung isasabit mo sa proposal to the company. Para yung company mo naman, sabihin, okay, kailangan natin i-provide yan to avoid the accident or incident or even worst fatality na mangyayari sa empleyado niya.
Yung sunog naman, Lon, is not limited to industrial areas, no? Meron namang karamihan may mga opisinang nasusunog, no? So, what Yes, can an absolutely. Yes. employee do to prevent office fires? Marami na nga akong, yung kanina nga, sabi ko sa kuwan ko, yung magpanggabi ako sa Prudential pa ako, na nasunog yung opisina namin. Buti lang, nandoon ako. Siguro, masasabi natin na, ano lang, swerte, ika nga, lucky moment na nakarating ako ng opisina. So, there are categories or there are numbers that we need to consider sa office fires. Unang-una, avoid overloading circuits. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung electrical connections. Kasi minsan, sa opisina natin, iisa lang yung outlet or dalawa ang outlet. Most probably, dalawa. Isang side, kabilang side. So, dalawang side yon. Ang problema, kung ang computer mo ay nakalagay sa one side lang, tapos gagamit ka ng, yung outlet mo para lang sa dalawa, gagamit ka ng desktop. Yung desktop mo, gagamit ng power. Yung CPU mo, gagamit ng power. Paano yung printer mo? So, yung printer mo, kailangan mo rin ng connection. Nagkakaroon na ng octopus connections. Yun yung tinatawag kanina na yung pag gumamit ng extension wire as a secondary power supply, nagkakaroon na tayo ng octopus connections. So, nagkakaroon ng overloading. Hindi naman masama ang gumamit tayo ng extensions. Pero dapat yung extensions na gagamitin natin is appropriate. Bakit appropriate? Ilang appliances ba ang gagamitin mo para sa extension wire na yan? Kung ang gagamitin mong extension wire is 1.5, sabi ko nga kanina, 1.5 or 1.25, pinakamababa, tapos ang gagamitin mong appliances is more than doon sa capacity na kayang dalhin ng power supply ng 1.5, magkakaroon talaga ng sunog. And then, turn off yung mga lights, yung mga electrical outlets. Pag hindi naman ginagamit, okay, paglabas mo ng opisina, mga computer, i-shutdown mo. Ugaliin na patayin yung mga ganyang appliances. Keep storage area clear of rubbishes. Bakit? Dito, may mga daga na rin nakakapasok sa opisina. So, kailangan natin yung rubbishes natin or trust natin, kailangan nagkakaroon tayo, may sarili tayong basurahan. At the end of the day, kailangan mong i-housekeeping yun. Kahit buhulin mo yung plastic o yung office boy ninyo, paalalahanan lagi, morning and afternoon, kailangan may housekeeping. Ensure that extension cords are not placed under carpet. Kasi bakit? Yung nga, umiinit din yun, yung kable. Pag nag-overheat yun, at nakubiran pa siya ng carpet, lalong puputok yun, lalong mag-aapoy. Ensure that trust and papers sit aside. Yun yung nga, sabi ko nga kanina, housekeeping. Kahit sa sarili mong opisina, kailangan magkaroon ka ng discipline in housekeeping. Problema nga, ang opisina mo, minsan yung safety pa natin, yung mga safety practitioners natin, nagkalat yung papel sa lamesa para makita na daming trabaho si safety. Kahit si engineer, lalo na mga engineer dito, yung mga papel, kahit wala namang silbing mga papel, mga basura ng papel, pinapatong-patong pa sa lamesa para sabihin lang na ang dami niyang ginagawa, ang dami, overloaded siya sa trabaho lagi. So isa yun, good housekeeping lagi. At the end of the day, kailangan may housekeeping ka para to avoid or eliminate the fire hazards in the offices. Ayan. Nagbanggit na tayo ng mga hazards. Alam na natin yung mga risk involved. Ano naman yung mga dapat ipaalam natin sa kanila, no? Kasi nagbanggit ka na earlier ng dalawang klase ng fire extinguisher, no? So, Yes. since nagbanggit ka na, let's continue the discussion on focusing on fire extinguishers. Ano ba yung mga klase ng fire extinguishers at paano gamitin ang bawat isa? Yun na kanina, nagbanggit ako na there are, before, in 2006, when I entered the training in civil defense, 40 hours training sa civil defense,
They gave us 5 categories of fire extinguishers. Tapos later on 2007, tinanggal nila yung panlima. Pero ngayon may naidagdag na naman yung sa British standard. May dinagdag sila yung category key. So nangyari ngayon may 5 na naman yung A, B, C, D type and key type. Ano ba yung key type? Mamaya i-tackle din natin yan. First yung A, yun yung wood, papers, rug, and rubbers, etc. So ano ba yung pwede natin gamitin fire extinguisher doon sa category A? Yung category A na sunog, pwede natin gamitin yung water type. Sabi ko nga kanina, pero mag-iingat kayo sa water type kasi yung tangke ng fire extinguisher, kulay-pula din yun. Mamaya, ang sunog ay electrical, tapos kala nyo dry powder, nadampot yung water fire extinguisher, ay pati ikaw, disgrasya ka. So, mapagmasid ka rin sa fire extinguishers. Ang nun, gagamitin natin sa category A, yung water type, foam, halon. Yung halon ngayon, sabi ko nga kanina, tinanggal na yun dito sa UAE, wala nang halon dito. Ang gumagamit na lang yun, civil defense na lang. Wala na yun sa market. Hindi mo na makikita yun sa market ngayon. Multi-purpose dry chemical. Yung category B naman, yun yung ginagamit natin na flammable liquids, greases, or gases. Ano ba yun? Anong category naman yun? Yung category B. Yun yung binanggit ko kanina na carbon dioxide or dry chemical. Ano ba yung carbon dioxide? Ang tangke nun yung kulay itim. Pero minsan ngayon, may carbon dioxide na ang gamit din ng tangke, kulay pula na rin ang pintura. Kaya mapagmatsyag tayo sa tatlong kategory na yan, yung water type, yung dry powder, at saka yung carbon dioxide. Kasi mamaya magkamali ka nga ng dampot. Pag hindi mo binasa dahil nataranta ka na, basta na lang nakakita ka ng fire extinguisher, dinampot mo, in-spray mo na kagad. Kailangan mo, mapagkuhan ka rin. Kailangan basahin mo muna kung tama ba yung fire extinguisher na nadampot mo. So, yung foam, yung kulay di gatas, yung kulay tsaa, multiple purpose dry chemical, water pug, yung halon. Yung halon, tanggalin na natin yan. Wala na yan. So, pwede ang gumamit na lang doon, yung civil defense na lang. Yung category C. Category C is live electrical or current. Yun yung mga sunog sa electricity. Ang pwede natin gamitin doon is multi-purpose dry chemical, dry powder, or carbon dioxide. Yung dry powder, sabi ko nga kanina, ginamit ko na, pero may disadvantage. Kasi yung particles noon, yung alikabok, o yung abo, na pag in-spray mo yun, mag-i-spread out yun. So, mas mabuti yung gamitin mo sa carbon dioxide. Kasi yung carbon dioxide, pag in-spray mo yun, parang parang frozen ice na hindi siya mag-i-spread out. Category B, yung burning metals. Yung mga hindi yung metal na may talbos ng kamote, may talbos ng kamuting kahoy, hindi Mukhang naghang ang internet connection ni Loni sa kabilang panig. Mga kababayan, you are still watching Safety Talk on a Saturday night. Every weekend po tayo, magsama-sama tayo dito. Once again, I'd like to invite you to subscribe to our YouTube channel. Lahat po na episode ng Safety Talk, andoon makikita ninyo yung restaurant deals and updates. May mga Pinoy special events tayo, may segment tayo on love and relationship. Meron tayong mga motivational videos, coverage on sports events sa YouTube channel ng Tatak Pinoy UAE. So we are inviting you to subscribe to our channel. Tingnan natin kung okay na ba si Loni. Lon, okay na yung wire natin? Medyo okay na siguro. Okay, balik tayo sa panglima, yung category key, yung vegetable
oil or animal oils. So ang gagamitin natin doon is foam fire extinguisher. Yun yung makikita natin, yung kulay di gatas or kulay tsaa ang tangke noon, yung foam fire extinguisher. Na most probably nakikita natin yan doon sa mga gasoline stations. Ngayon, may kulay pula na rin yan. Kaya mag-iingat na rin kayo sa mapagmatsyag. Kailangan marunong kayong tumingin at bumasa ng label ng fire extinguisher. Baka mamaya, nagkamali kayo nga ng dampot, mali yung i-spray nyo. Supposed to be, foam ang gagamitin nyo, nagamit nyo yung dry powder o water fire extinguisher, ay madisgrasya ka pa. Okay? Ano ba talaga yung standard placement ng mga fire extinguisher? Standards ng placement standard of fire extinguishers, it should be readily visible. Ika nga, madaling mabasa. Nakikita. Makikita ng visual. Hindi yung nakikita mo, may sign nga doon. Ang problema yung sign, naharangan naman yung fire extinguisher mo. So, kailangan readily visible. Near point of entry and exit. Kailangan hindi yung maharangan na may obstruction, most probably doon sa may pinakamalapit sa pintuan. Entrance and exit ng isang opisina or building. Protected from vandalism. Ang problema nga, sabi ko kanina, some fire extinguishers, kahit nung nasa project management ako, pag nag-audit ako, nakikita ko yung mga fire extinguishers naharangan ng mga materials kasi may delivery ng materials. Yung materials ini-stack doon. Isang araw, 2 araw, minsan aabot na 1 linggo. So hindi mo na makikita yung fire extinguisher. Paano kung may sunog? Iikot ka. Hagilapin mo nasan si fire extinguisher. So hindi dapat 'yon. Uniformly distributed. Alam mo, sa hallway, sabihin natin hallway ng opisina or ng hotel, kailangan easily identified. Pero sa mga hotel naman, hindi mo na makikita na may nakausli ng mga fire extinguishers kasi may mga sariling mga boxes yan. Yung mga boxes na yan, naka-build-in yan sa wall. Ando na yung may fire hose rail, sa baba ng fire hose rail, nandoon yung dry powder at saka yung carbon dioxide. 2 fire extinguisher yung magkasama lagi. No more than 50 feet travel distance. Kailangan may tamang standard ng distance ng bawat fire extinguisher. No more than 75 feet travel distance fire from Class A materials. Kailangan, yung sabi ko nga, ang paglagay ng fire extinguishers nakabase doon sa distance o materials na nasa site or nasa hallway ng isang building. Sabihin natin ay 10 meters yung distance ng 10 meters yung distance ng isang hallway. Hindi mo sabihin, 10 meters lang naman yan. So, yun lang ang kailangan ko lagyan ng fire extinguishers. Hindi. Dapat nga, ang doon is at least 3 fire extinguisher. End, middle, and end. Kumbaga, from 0 to 5 and 5 to 10 ang distance ng fire extinguisher. Meron tayong tanong dito, dapat sagutin natin ito. Yes. May nagtatanong, meron pa bang PSSP sa Abu Dhabi? Meron pa. Oh. Yes. I am the current chairman ng PSSP Abu Dhabi. Ako yung may tanong tayo overall chairman. Kay Olgi Togonon, ano po ang height dapat ng installation ng fire extinguisher? Kung sa project site tayo, habang inaayos pa yung internet connection natin sa kabilang panig, we would like to greet those who are watching us. Barry Obaldo is with us. Kenneth Ken Pates from Kingdom of Saudi Arabia. Bobby Bob.
Dexter Paalismo is also watching. Si Alex De La Cruz is also watching. Oh, may tanong mamaya, babalikan natin. May mga kaibigan din tayong nanonood pa. Victor Buenaventura is also watching. May mga tanong sila. Let's wait for Lonnie to come back and fix his internet connection. Mga kababayan, we are asking you to share yung mga nanonood po sa atin. Share the segment para maraming matuto po sa ating learning session every Saturday night po. So make it a habit. Safety Talk hosted by Kabayan Rico ng Tatak Pinoy, loud and proud. Tingnan natin kung okay na yung connection ni Lonnie in a short while. Lon, kumusta na dyan? Naghahang pa yung internet connection niya. Sino po bang kasama natin ngayon? Ahmad Anora Doblas Jr. from Saudi ata ito si Ahmad from Saudi Arabia nga. Tamang-tama. This is actually an ideal segment for safety officer and HSE practitioners para meron tayong makuhang dagdag ng kaalaman natin considering that the field of safety is highly competitive. Maraming mga naghahanap ng trabaho at sa karamihan mga safety officers, they are also taking additional courses for them to be competitive. Para hindi tayo maiwan, we need to enhance ourselves with the right skills. Now, andito na si Lonnie. So let's continue, Lon. Okay, yung katanungan na kanina, at least, sabi ko at least 1.2 minimum height yung hook na paglalagyan ng fire extinguisher na nakakabit doon sa wall. At least minimum 1.2 meter high. Para visible siya sa paningin ng bawat user o resident na naka-destino sa isang workplace. May nagtatanong, yung Class K ba daw is considered an American standard or European standard? That was a European standard. Okay. Again, binabati po namin yung mga nanonood natin, yung nakasama natin tonight's episode, fire safety po yung pinag-usapan natin. So, let's continue. Aside from the fire extinguisher, Lon, ano pa ba yung ibang firefighting equipment na dapat malaman ng mga safety practitioner? Ito, nabanggit ko na nga kanina, yung isa sa ginagamit natin is fire hose rail. Makikita natin yan sa mga hotels, sa mga establishmento, even sa mga opisina, may mga fire hose rails yan. Mandatory yan ng civil defense, lalong-lalo na yan dito sa UAE. May mga fire blankets tayo. Kahit sa kusina natin, dapat may fire blankets tayo. Kasi in case of emergency, na wala ka man lang fire extinguisher, yun yung magagamit mo, yung fire blanket, to cover up the fire. Automatic fire sprinkler. Yung mga offices o mga establishments, meron yan. And then, carbon dioxide halon system. And drenchers. Yan. Meron tayo, most probably, makikita natin yan sa mga facility managements. Kasi sa construction, hindi natin makikita yung iba dyan. Marami kasi sa mga building, especially in the hotels and restaurants, makikita natin yung fire sprinkler system, di ba? How do a fire sprinkler system work? Then, the fire sprinklers works when a blaze ignites. Ika nga, pag may nag-ignite, kahit usok lang yan, kahit pag yung smoke detector mo ay nakalanghap ng mabigat na usok, kahit wala pang apoy, usok pa lang yun, automatic yun, puputok yun, mag-i-sprink na ng water yun. Paano naman itong smoke detector? How does it work? Yung alin? Yung smoke detector. Smoke detector.
Yun, smoke detector, there are, kung ano naman yan, may mga category naman yan. May automatic smoke detector, may manual smoke detector. Yung manual, yun yung mga battery types na ginagamit natin sa construction site. Yung mga automatic, yun yung mga nasa mga facility management, hotels, hospitals, yung lahat yan, mga automatic smoke detectors. May mga kaibigan tayong Ivan Lim is also watching. Si Luisito Fruto is back in action. Tingnan natin kung okay yung line ni Lone kasi naghahang eh. No? Lon, can you hear me? May problema pa ata yung by the way, I'd like to ask the opinion of safety practitioners. In case you want a topic here to be discussed on our safety talk, mag-comment lang po. Ano ba yung topic na gusto nyong pag-usapan natin dito sa safety talk so that we can have a good discussion. Kasi alam namin na meron ding mga ibang safety officer na meron silang needs. So let us know by making a comment. Meron namang comment section dyan na you can just write a comment and we'll act on it para we can invite the right or the competent person to join us for a live discussion. Lon, okay ka na? May problema yung internet connection ni Lone kasi robot ang dating niya, and that is usually the problem if the internet connection is not strong enough. May intermittent signal tayo. For those who are watching us tonight, this is Safety Talk in Progress. It's a weekly segment ng Tatak Pinoy Loud and Proud to support the campaign of creating a hazard-free workplace. Kaya nagkikita tayo, an online learning happening every Saturday night at 8 in the evening. Minsan meron tayong resource speaker from the Philippines. That's why we schedule it earlier. Pero pag andito lang yung speaker natin sa United Arab Emirates, we will start at 8 in the evening. So tingnan natin. Lon, are you back? Yeah, I think so. Meron akong concern kasi nung sa Knowledge Village pa ako, makikita ko palagi merong mga fire drills, di ba? Yes. Why don't you, for the information of those new in health and safety, bakit kailangan natin yung fire drill? Yan, napakagandang topic yan, yung fire drills na yan. Actually, dito sa Abu Dhabi, UAE, companies are mandated to conduct fire drills on a periodic basis. Ano ba periodic? At least twice a year. Every 6 months, dapat nagkakaroon ng fire drill. Kasi ang company nagkakaroon ng pagbabago ng mga empleyado. Minsan yung mga lumang empleyado wala na, may bago na naman, so kailangan ng fire drill talaga yan, twice a year. Even in construction site, we are conducting in 3 times, every 3 months or 4 times a year. Ginagawa namin yan, yung fire drill. So napaka-importante kasi ang fire drill na yan dahil yan ay legal requirements. Sabi ko nga, dito sa Abu Dhabi, even our company now, hindi kami makakapagkuha ng renewal ng trade license ng company kung walang 10% employee of the company will undergo for fire training or fire marshal training under civil defense. So, mandated talaga yun. Legal requirements yun. Mandatory legal requirements from civil defense. Training exercise. Kailangan, kasi minsan, yung sa araw-araw nating trabaho, parang sabihin natin na nagiging kumpiyansa na tayo, nagiging masyado na tayong kampante na wala namang mangyayari sunog, wala namang gatong ganyan. Isa yun sa natin, yung awareness, yung training awareness natin. So we need to practice evacuation
Mamaya, pag nandyan na, yung sunog, ay nataranta ka na, nagkaroon ng panic yung sarili mo, nagkakaroon pa ng stampede kasi nagkakatula ka na, wala na kasi actual na nangyayari. Sa drill kasi, parang wala lang. Minsan, ang drill, binabaliwala lang. Kasi lalo pag alam nila na may gagawing drill, baliwala lang yon to comply the documentations. Ika nga. Pero, mandatory yon. Test emergency procedure. Dapat ang bawat company ay may sarili yung mga emergency procedures o May problema pa yung internet connection ng kaibigan nating si Lone, yung resource speaker natin for this week on fire safety. Binabati ko yung kaibigan ko, Jonathan Nicolas, who is always supporting the events of Tatak Pinoy, Loud and Proud. Christian Tolentino is also watching. Hintayin lang natin na mabalik yung signal ni Lonnie sa kanyang side. May problema yung internet connection niya. You're watching Safety Talk. Again, kung meron po kayong topic na gusto nating pag-usapan on Safety Talk, just make a suggestion in the comment section so that we can invite the right person to be our guest in the future. Marlo Hernandez Tanakin is also watching. Meron siyang tanong. Tingnan natin kung ano ang sagot. The fire specialist of Emirates is also watching. Arthur Bustillo. Maayong gabi, magandang gabi po dyan. For those who are watching any part of the globe, please share the video para sa mga kaibigan nating safety practitioners. Maganda kasi itong meron tayong online learning session for us to share insights and knowledge. We can impart knowledge sa ating mga safety practitioner and HSE officers. Tingnan natin if Lonnie is now back. Lon, kumusta na yung signal natin dyan? Meron pa rin problema ang signal ni Lonnie on the other side. I'd like to greet Teng Vince as well from Fujairah. Marami tayong mga kaibigan dyan sa Fujairah. Ras Al-Kaima, Al-Quain. We also have our friends from Al-Ain watching us today. Paki-share lang po yung segment natin para maraming mga safety practitioners na makapulot ng aral today. I'd like to invite some people to join me here. Sandali, tingnan natin kung we can invite other safety practitioners while waiting for Lonnie. Maganda yung may interaction tayo. I'll invite yung safety specialist ng Shell. Tingnan ko. Jonathan Nicolas is watching, so I'd like to invite him to join us tonight. Teka. Once again, kung meron po kayong gustong topic, let us know. Para next week, we can invite yung mga kaibigan natin who are competent in the field. This is the Safety Talk in progress. Let's find out. Probably next week, we can also give away some items para lalong gaganahan yung mga kaibigan nating manonood. Let's check. I'm inviting Jonathan Nicolas to join me here tonight. Let's find out. Paki-click lang, Jonathan, so that you can you can join us. Tingnan natin if Lonnie is okay. Lon, are you back? May problem pa rin.
binabati ko rin again si Arthur Bustillo. Si Arthur lang ata nanonood, si Jennifer Garjan is busy, kaya tingnan natin kung sino ang pwede nating ma-invite to join us here. Jonathan, let's check. Victor Buenaventura is also watching. Meron siyang binahagi sa atin. There are 4 types of fire detection system. Smoke detector, heat detector, fire alarm, break glass, fire alarm, and sounders flame detector. Pag meron kayong gustong ibahagi, feel free to send us in the comment section and we will share it also to the others. This is Safety Talk in progress. Jonathan, I sent you in your messenger, nandoon yung kuha natin, yung link. I sent you the link already. Let's find out if Jonathan can join from Shell. I'm sure na meron siyang maibahagi sa ating discussion also tonight. Once again, we are inviting you to make a comment kung anong gustong topic ang pag-usapan natin. So we can also share the competency of our resource speaker here. Mga kababayan, maganda kasi pag meron tayong matutunan. Additional knowledge, yung sabi nga nila we need to sharpen the saw. Merong mga nagtatanong kasi na bakit daw maraming kumukuha ngayon ng safety courses. In fact, we have a lot of training centers offering training centers from NIBOS, IOS, meron tayong OSHA as well. Mga kababayan, safety, maganda kasi yung sahod ng safety. But for you, I have to be frank with you, safety is very competitive. So you have to prove your worth as far as safety is concerned. Kasi pag meron kang alam, you need to take certifications like NIBOS, IOS, OSHA, NAS, depending on the requirement of the company. Ayan, andito na si Jonathan Nicolas. Tan, good evening, Tan. Magandang gabi dyan. Oo, nasa bakasyon pa ba tayo? Oo. And then, nag-birthday lang yung aking bunso. Alam ko nakabakasyon ka kaya you are trying to enjoy the long weekend. Batiin mo muna yung nanonood sa atin, Tan. Kamusta po kayong lahat, lalo-lalo na sa mga PSP tsaka iSafe before, tsaka sa mga safety practitioners natin. Meron tayong bagong organization din, yung kay Old G, yung PhilSA. At saka yung kay Arthur na organization as well. Marami na tayong mga safety organizations dito. Tan, you've been working with Shell for so long. Ano ba yung mga safety guidelines normally na ina-apply nyo just to make sure that you can have a safer workplace? So, Sir Rick, there's a lot. Maybe you were discussing about American, British standard, and in oil and gas, we do have this IOGP, which is an oil and gas international practices. So, all the oil and gas, big companies, oil and gas, from Europe to America to China to Asia, they come up with a standard and they put it together, and that is what we're following. It's aligned with the NIBOS and American standard and British standard. So, but we do follow a different protocol. Almost the same. Almost the same. How do you ensure that fire in the office will never happen in your case? Kasi alam mo naman pag merong mga especially in a multicultural environment. There's a lot of things. Sorry, nakain ako. Karating ko lang. There's a lot of things that you need to consider. Pero
you have to do the fire risk assessment first, which is because I'm currently I'm managing the office in UAE and Middle East and Northern Africa. So we do risk assessment, fire risk assessment, kung ano yung mga risk na pwedeng gawa ng fire hazards like ignition, combustible material. We do consider all of those things, including, as you mentioned, multicultural behavior ng mga tao. Kasi meron talagang ibang tao na, let's say, may pag-iisip ng kulang-kulang na ignorante talaga sa health and safety. So they tend to do something which is will make expose others more to hazards. So yun yung mga kailangan natin tignan. Pero marami pa yan. Sobrang dami. Especially when you're doing the fire risk assessment, you will capture the smallest thing that can expose you from fire hazard that is connected to other secondary hazard as well. Tan, you mentioned the fire risk assessment. So what are the things to be included in the fire risk assessment? So we went through this recently of risk assessment with PSSP e-learning. So Sir Joel and the rest of in Abu Dhabi as well, they were conducting this one. And then basically, it's similar to the regular risk assessment. Only thing is that you need to consider what are those factors that we can say about di ba yung fire triangle na sinasabi tapos meron sa gitna na reaction. So yung combustible, yung heat, tapos yung air, so yung oxygen. So we considered all of those area kasi as maybe yung presenter earlier mentioned that tanggalin mo yung isa, remove one of the element, you will not have a fire. So considered all those three area, plastic, wood, paper, anything that can be considered as a combustible material, including fuel. Marami ang fuel. Meron din mga chemicals na gas, liquid, even solid. They can be burned, but maybe a certain temperature they will burn. So different element, different fire rating yung kanilang before sila mag-ignite. Tan, I encourage people to take courses on safety. Para mainganyo silang kumuha ng safety courses. So, let's talk about how you started with safety. Sabihin mo sa kanila na dati wala ka ring background, no? So, yeah. Let's share them your story on how you started with safety. So, Rick, I started as an agent. Ahente ako ng photocopying machine when I graduated. I was about also to be a management trainee or a manager for Chowking branch in Batangas. I'm from Laguna. Then, do sa sales, parang walang kinikita eh. Parang kulang. So I tried something in the Philippines. I tried studying health and safety. It took me 3 months. I spent all the money that I saved. I went to Qatar. And from there, I climbed every year. I climbed until where I am now. So very young age of maybe mas bata pa sa around 27, 26. Nasa managerial level na ako. But I did not climb that role. Na paupo-upo lang ako. I studied. I look for someone who can coach me, who can mentor me. So those are the things that really triggered me to develop myself. And until now, even though I'm in a position, I still study. Kasi yung standard kasi laging nag-update every month, every year. It updates some regulations. They come up with something now. This the pandemic right now with COVID-19. So you need to learn fast so that you are not behind the other health and safety practitioner. Ayan, yan ang advice ni Jonathan. Tan, thank you for joining me tonight sa ating Safety Talk, and Jonathan will be joining us in the future. Busy lang ito ngayon eh. So Tan, maraming salamat for your time, and let's welcome back Lonnie. Lon. Ay,
Oh, yeah. Kanina, I'm supposed to ask this to you kasi nag-mention ka ng yung fire drill, di ba? So, Yes. yung evacuation procedure kasi natin, no? Part yun na dapat Part nating ng malaman. Ano yeah, ba talaga yung mga part na order ng evacuation procedure? Meron ba tayo talagang step by step na kung anong dapat ang gagawin natin? yes, most probably dapat sabi ko nga kanina, ang company dapat nag-provide na may emergency procedure. Yung emergency procedure nakapaloob doon yung mga steps kung ano yung dapat gawin during the emergency, especially on fire emergency. So we need to evacuate the building by the fastest route, yung pinakamabilis. Kaya nga nagkakaroon tayo ng emergency drill to account kung ano yung pinakamabilis nating time papunta doon sa assembly point. When the sound alarm, when the fire or the sound fire alarm, call the fire brigades or the fire marshals and then assemble at the designated locations. In every building or project site, sabihin natin, lagi dapat at least 2 fire assembly points ang meron. In the offices, dito most probably dito sa syudad, nakakakuan doon sa distance natin at least 100 meters away yung fire assembly point mo. Eh, ang building dito, pagbaba mo, wala nang sa standard eh. So, nangyayari, ginagawa yung fire assembly point, nandoon na rin sa katabi ng building or in the parking areas. Nagpo-provide sila ng assembly point in the parking areas. At least 2 Nag-mention ka minimum ng of fire assembly points. nag-mention ka kanina ng exit route, no? Ano ba talaga Yes. ang standard when it comes to exit routes? Yes, an exit route must be permanent. Ano ba yung permanent? In a building, sabihin natin yung isang building or hotel, pag nakikita natin lagi may fire exit, do not block fire exit. Ibig sabihin, yung permanent siya na fire exit talaga yon. Yun yung hagdanan lang yon hanggang pababa, hanggang doon sa assembly point. Hindi siya pwedeng harangan doon ng kung anumang bagay doon sa emergency exit na yon. So dapat open talaga yon sa lahat. At lahat ng pintuan doon patulak palabas, hindi pwedeng paloob. Kasi pag paloob ang bukas ng pintuan, automatically magkakaroon ng stampede. If you remember, senior, yung ozone disco na nasunog sa Manila. Philippines. Yeah, sa Pilipinas noon. Ang pintuan noon ng main entrance sila, ang tulak ng pintuan is paloob. So, nangyari, nagkaroon ng panic ang tao dahil sa sunog. Pagtulak ng pinto, ay hindi na hindi na bubukas, gawa nung paloob nga ang tulak noon, ang bukas paloob. So lahat ng tao nakatulak na sa pintuan, which is supposed to be double swing ang pintuan. Pag mga ganyang diskuhan o mga emergency, yung mga ganyang establishment, double swing yung pintuan dapat. Eh nangyari noon, yung pintuan noon is paloob. So pagtulak ng tao, stampede yung tao sa pintuan. Lahat noon sunog. Lahat ng nasa loob, walang nakalabas doon. So, yun nga, sinasabi ko, yung fire exit route, dapat open yun, ang pintuan, palabas, at walang pwedeng iharang doon sa hagdanan na yun, sa emergency exit na yun. Dapat clear talaga yun sa na yun. Ilan ba talaga lahat ng bagay? Ilan ba talaga ang exit route required in a company? In a company, even the offices, at least minimum of 2 fire exits. In the hotels or buildings or condominiums, must be 2 exit route or emergency exit. As per mandatory requirement. Kanina nagbanggit ka ng assembly point, di ba? Yes. Ano ba talaga ang mga bagay na dapat nating i-consider when determining an assembly point? When determining the assembly point, it must be whether the final exit, kung saan yung final exit mo, dapat makikita ng end user
or ng nakatira doon sa building na yon. Kasi pag hindi nakikita ng tao yon at walang nag-guide sa kanila doon sa assembly point na yon, ang tao, lalo na pagka natataranta na kagad, nagkakaroon ng panic, ay hindi mo na makokontrol yon. So, assembly point must be on the final exit, either sa main entrance or sa emergency exit. Kaya nga, dalawa lagi yon, yung fire assembly point. If the final exit lead into an enclosed area, such as external yard, and occupants need to pass through further gate, ay kailangan mo na lang magkaroon ng alternative open. This should open quickly and easily without the need for key. Kailangan siya, yung ika nga all the time. Sabi ko nga, hindi siya dapat nabablock ng anumang bagay. Kailangan laging buka yun. 24/7 bukas yung area na yan. Walang pwedeng i-storage. Kahit sabihin natin delivery yan, kukunin lang ng in a few minutes or in a few seconds. Hindi pwedeng paglagyan ng anumang bagay sa emergency exit papuntang assembly points area. Sa kind of work that we are actually doing, yung mga safety officer naman is hindi sila talaga they're not focusing on fire. It's the fire warden, di ba? Ano Yes. ba yung mga trabaho ng fire warden? Yun, may ibang category yun. Pero some of safety officers, lalo na sa mga mga safety ko, kahit yung mga safety engineers ko or safety officers ko, mga safety assistants ko, part ng safety, kailangan matuto sila as a fire warden. Kasi most of the time, sila yung nasa field. May designated kami, may pinapatrain kaming specialized person na as a fire warden. Ang problema, may mga companies na they need to cut off the budget sa mga ganyang trainings. So instead na mag-designate ka ng tao para sa special fire warden na yung trabaho lang, sasabihin naman ng kumpanya, wala namang sunog na nangyari sa buong taon, edi yung safety officer na binabayaran, yun na yung gagawing fire warden or safety fire warden. Kaysa kukuha ka pa ng labor or supervisor na iti-training mo, which is ang focus ay nasa construction site. So doon dapat ang safety officers alam din ang trabaho ng fire warden at kailangan din nilang mag-undergo ng training. Halimbawa na lang sa company ko, sabi ko nga kanina, 10% ng empleyado ng company ay pinapatraining namin sa civil defense as a fire warden. So yung mga tao na yun in-appoint, kasama na doon yung mga document controller sa site, kasama na yung mga supervisor, yung foreman, kasama na doon yung mga safety officers. Kasi sila yung on daily basis, sila yung routine activity na nandoon, nakapokus sa mga ganyang incidents. So kailangan yung responsibility ng isang fire warden, kasama na doon yung identifying the hazards and reporting fire and safety hazards during normal days. Yung routine, sabi ko nga kanina, yung routine hazard identification mo sa site. Taking appropriate actions in the event of fire. Pero dapat yung safety officer na nakakakuan, siya yung liaison, hindi siya yung direct responsible doon na magkukuman. Siya yung liaison in between. Sa project site, sabihin natin sa project site, ang project site dapat may emergency response team or ERT organization. Sa ERT organization, nakalagay doon sa program sa sa chart na yan, yung commander, then deputy commander or assistant commander, and then coordinators. Pagdating sa coordinators, may mga may mga area coordinators siya. Sino yung commander? Yun yung project manager, yung construction manager, and then coordinators, the engineers, and assistant coordinators, yung site, yun mga foreman. And then may nakatalaga doon ng mga fire wardens talaga. Yung fire wardens, kasama na doon yung mga safety officers, sabi ko kanina, dahil kung ang company binabawasan nila, kinakat nila yung budget pa sa mga ganyang training, so yung iba, mga safety assistant na ginagawa naming fire wardens. And then the safety officer or safety in charge of the project, he should be a liaison officer. Siya yung magko-coordinate through civil defense or legal authorities
na eto may ganito ganyan, siya ang magko-coordinate sa project manager na may sunog na nangyayari, medyo malaki ng sunog, kailangan natin ng civil defense, ganito ganyan, kung hindi na kayang i-control ng site. So, being trained to fight, yun, kasama yun. Hindi lang external training, dapat may internal training din na ibibigay yung company sa mga ganyang training. Ensuring safety evacuation. Yung fire drill, dapat ginagawa yun ng fire warden. Or dahil nga walang fire warden, safety officer ang gumagawa. So yung safety officer dapat magpo-conduct siya ng emergency drill or fire drill every 3 months in particular project site. Kasi nga, bakit 3 months? Kasi every day, nagkakaroon ng additional manpower or changes of manpower. In every week, may pagbabago ng mga tao sa site. So yung ibang mga tao na bagong dumating, hindi naman aware sa project site. Hindi naman nila alam kung ano yung pinakakuha ng site status. Kailangan alam nila yon. Supporting the implementation of emergency evacuation procedure. Support the safe evacuation of annual fire drill. Yung nga, sabi ko kanina, yung fire marshal, ang problema nga sa mga companies, instead na safety officer ka or safety representative ka, ginagawa ka na rin fire marshals. Nasa sayo na, nasa balikat mo na lahat yon. So, ikaw mismo dapat magkakanda ka ng emergency drill sa particular project sites mo. Karamihan na, I'm sure na observe mo rin, Lon, na pag may sunog, lalo na sa restaurants, no, close talaga yon, no? Sometimes Yes. 1 week, sometimes 2 weeks kasi nag-investigate sila, no? Yes, So, absolutely. what are the reasons for investigating fire at work? Kahit ako, nagkakandak ako ng mga fire investigations. Recently lang, nagkandak ako ng fire investigation din. So, kailangan i-isolate mo yung place on the spot. Kailangan walang dapat mawala doon, walang mabago doon sa place na yon para ang investigator hindi siya mahirapan mag-identify or mag-analyze ng saan ba nanggagaling o paano ba nagsimula ang sunog. Some of the main reasons for investigating a major fire is to determine the cause, such as yun yung faulty wire or faulty equipments. Isa yon. Kaya nga hindi natin pwede dapat galawin. Unless otherwise, sinabi ng authority, okay, pwede mo nang refurbishment. Pag sinabing refurbishment mo na, pwede mo nang ipagawa uli, ipatrabaho mo na. Kasi may police report na, may go signal na ang authority. And then, there are may have been inadequate procedures. Ano ba yung, minsan kasi, nandoon ang pagkakamali sa management. Bakit? Kasi walang management procedure or basta lang bara-bara na lang. Kaya nga ang mga companies, may mga policy, may mga objectives. Nandoon nakatalaga yung natin sa policies ng company. Ano ba yung policy ng company? To train the people, to give them training, to give them awareness. Yun, isa yun sa mga dapat titingnan. Paano kung ang company hindi naman nagbibigay ng training? Halimbawa, restaurant, ay yung company hindi naman nagbigay ng training para sa mga ganyang fire safety. Ang binibigay na lang nila ay food safety training. Kasi yung food safety training, mandatory yan sa lahat ng mga restaurants. So, minsan, nakakaligtaan nila yung mga ganong training, which is mandatory yung kasi nasa kusina sila. Andun yung apoy, andun yung fire hazards. Lahat na pwedeng pagsimula ng apoy nasa kusina. So to develop and to introduce appropriate remedial measures to prevent reoccurrence. Kasi pag hindi na-identify ng investigator yan, yung sunog na yan, paano siya magbibigay ng recommendation? Ito pala yung pinagsimula ng sunog, kailangan natin i-recommenda na yung mga tao mo kailangan na training. Kung makita naman ng investigator na wala kang management sa training dahil walang budget, mandatory ang company to provide these people to undergo for the training, fire safety training, and determine
if there is breach of legal requirements. Yun, isa yun, mandatory requirement yun. Pag sinabing legal requirements, ibig sabihin mandatory yun. Doon, ma-identify, halimbawa, nakalagay sa yung restaurant nga na yun, nakalagay sa kusina dapat may fire extinguisher nakalagay, may fire blanket nakalagay. Eh walang nilagay na fire extinguisher, walang nilagay na fire blanket. Dapat yun yung unang magagamit in case of fire. Ang problema, hindi sila naglagay. So, nagkakaroon na ng breach of legal requirements. Mandatory requirement yun. Yes. Maraming nanonood sa atin, Lon. Batiin nga natin, Ay. Albs Montebel. Don Antonino Blanca. Good evening. Darwin Capitolo. And Abs, meron, very active when it comes to giving comments. Ang dami na nating na-discuss, Lon, no? Medyo mahaba-haba na yung time natin. Mahaba talaga, I'd like to end our session with my final question. Yes, How okay. do we prevent fire in the workplace? To prevent the fire in the workplace, we need to consider numbers of kailangan natin to determine the numbers of procedural or policies para ma-prevent yung sunog sa workplace natin. First, practice proper disposal of hazardous waste in a metal container. Sabi ko nga kanina, housekeeping. Sang industry ka man magtatrabaho, mapa-industrial, mapa-manufacturing, mapa-construction, mapa-medical sector, mapa-food and safety, mapa-hotels and restaurants. Yan. Kailangan andun yung housekeeping lagi. Kasi isa yun sa source of fire hazard. And then, practice the safe storage of chemical and flammable materials. Sabi ko nga kanina, yung lalong-lalo na sa gas cylinders and chemical containers, kailangan naka-separate yun. Diba? Yung thinner, dapat thinner lang yun. Yung pintura. Yung gas cylinder. Paghihiwalay natin yun. Ika nga, sabi nga ni Joey Marquez noon at saka ni Alma Moreno, hiwalay na kung hiwalay. Tuluyan talaga naghiwalay. Yung yung materials dapat ihiwalay natin. And then, make sure to teach building occupants. Yun. Paano natin maturuan sila? Paano kung hindi naman tayo pareho ng hindi tayo pareho ng kung sa opisina, kailangan mag-conduct tayo ng training, internal training. Maliban doon sa mandatory requirement ng baladiya ng civil defense na magkaroon ng training ang company, internally dapat nagbibigay din ng training ang safety department to have an awareness internally. Paano yung, halimbawa, sabihin natin yung hotel. Paano sa hotel? Yung mga tenant doon o sa condominiums, yung tenant doon, hindi naman pareho ng oras mo. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo is to provide them flyers. Bigyan mo sila ng mga flyers. Bawat kwarto, ito yung ito yung mga pwedeng gawin ninyo in case of emergency, in case of fire. May kuan kayo. Ito yung nakakuan sa inyo. Bawat sa entrance, kung pwede nga lang, bawat pintuan ng flat, may nakalagay doon na mga procedurals. Kaya, minsan makikita natin sa hospital, nakalagay doon, may race. May nakalagay doon race. May nakalagay doon na yung pass. O, di ba? Makikita natin yun. Isang A4 size paper lang yun, o kaya A3 size paper, nakadikit doon sa may mga emergency exits or sa mga main entrance. Minsan sa elevator, nakalagay doon. Ano ba yung mga race at saka yung pass na yan. So dapat alam din natin yan. And have designated smoking area. In project sites, it is difficult to control the smoking. Lalo na sa construction site. So, kailangan mag-provide ka ng designated smoking area. Yung designated smoking area mo, may nakalagay ka doon na either isang timba na buhangin at may kasamang fire extinguisher. At may kasama ding yung ashtrays. Pagawa ka lang ng box ng ashtrays, lagyan mo ng buhangin, may isang balde kang buhangin din doon at may fire extinguisher ka. And have an emergency plan and procedures. Lahat ng construction site
it is a mandatory requirements to provide an emergency plan or an emergency procedure. It should be covered in a project HCC plan, that emergency procedure. However, some companies, tulad nila sa amin, yung emergency plan na yan, nakalagay dyan sa namin, sa HCC plan, pero may sarili kaming SOP, o yung tinatawag naming Standard Operating Procedure. Yung mga SOP na yan is based on COP naman ng Abu Dhabi, ng OSHAD. So, yung Standard Operating Procedure ng company, nakabase doon sa Code of Practice ng Abu Dhabi, OSHAD. And then, next is to provide security and prevent arson. Lalo na yung mga may depresyon na sa mga kaopisina mo or katrabaho mo. Minsan may depression, may family problem na hindi natin binabaliwala natin. Minsan yun ang nag-uudyok sa kanilang sarili para magsunog o kaya sunugin ang isang kumpanya. Lalo pa kung ay 3 months no salary. Minsan nangyayari talaga yan. Pag ang company hindi na nagpapasahod ng 3 to 6 months, ay bay, sasabihin ng pamilya sa Pilipinas, baka may iba ka ng pinagbibigyan ng sahod mo, kaya hindi ka na nagpapadala sa amin. Yun, nagkakaroon ng problema ang isang empleyado. Which is, minsan nagkakaroon ng pag-udyok sa kanyang sarili to create an arson. So, yun lang ang maikuan ko. Maibigay ko sa huling kabanata ng ating pagtalakay ngayon, Senyor Rico. Yes, I guess that's about it for our safety talk for tonight. Maraming salamat, Lon, for your time and for sharing insights on fire safety. Any parting words? Pasalamatan mo yung mga nanonood sa atin. Okay. Nabanggit mo rin kanina yung mga katropa ko sa PCSP, kay Bro Don, ng committee chairman ng namin, ng education ng PCSP di sa Abu Dhabi, kay Victor, lahat ng manonood, lalo sa mga PCSP member or yung mga estudyante namin sa PCSP na hindi pa nagpapamember. Ito na rin, gawin ko na rin bridge to o kaya daan na ang PCSP ay patuloy nagtuturo ng libre na pagtuturo. Sabi nga, napanood ko nga yung ni Sir Don nung nakaraan na ang sinisingil ng PCSP is only for the payment of the venue at yung pagkain ninyo at yung mga flyers. Hindi kami naniningil para sa sarili namin. Kami na nagtuturo, mga libre yun. Dahil ako din, galing din ako ng PCSP, nagmula din ako sa wala. I started as an site architect. Sabi ko nga, hindi ako nag-start dito ng safety. Way back in 2006, 3 months old pa lang sa company, inappoint ako ng company as a safety representative ng kumpanya dahil sa ginawa kong safety report. Sabi ng kumpanya, mag-training ka, pinag-aaral nila ako, libre lahat yun. Hanggang ngayon, 14 years, nasa safety practice na ako. Sa awa ng Diyos, lahat ng mga insidente na dinaanan ko, mga sunog, kung ano man, na dumaan sa sa career ko as a safety practitioner, nalampasan din naman yon. Yun nga, kailangan nating mag-aral. Hindi yung may alam ka na, lalaki na at bibilog na yung ulo mo para sabihin mo, marami na ako alam sa safety. Hindi. Ang safety ay araw-araw nagbabago. Ang procedure, araw-araw nagbabago. Ang standard, araw-araw nagbabago. Sabihin na lang natin, yung OSHA, yung dating OSHAS, ngayon ISO na. O, di ba? Yung dating ISO 14001 na ngayon, hindi na OSHA 18,000 2015, hindi na yun, wala na yun. O 2018, wala na. ISO na ngayon. So, there are changes in standards, international or local standards. Kaya nga dito sa Abu Dhabi and Dubai, may sarili din standard ang Dubai, and most sa Abu Dhabi, masasabi ko, napakaganda ng standard ng Abu Dhabi in terms of OSHAD. So, dahil ako din, OSHAD practitioner din ako, registered and licensed din ako ng OSHAD, so ini-encourage namin. Ngayon lang, ang OSHAD ay naka-mute dahil sa pagbabago na ginagawa nila internally. So, muli, ini-encourage ko,
ang pagiging safety practitioner ay hindi mo lang sasabihin na hindi ako engineer, karpintero lang ako. Most ng mga safety ko ay galing sa mga tile setter, galing sa carpenter, galing sa welder, galing sa mechanic. Ngayon naging safety officer sila. Internally and externally, they underwent for training for the safety. Maraming salamat, Lon, for joining me tonight. And I'm sure na proud yung PSSP for having you here tonight. Maraming salamat again. Kabayan Rico, thanking all of you for watching, and please share the video para maibahagi natin ang learning natin in the field of safety. I'm inviting you once again to subscribe to our YouTube channel, Tatak Pinoy UAE. Maraming salamat po and enjoy the rest of the holidays. Eid Mubarak!